Okay. So, magandang umaga ba dyan? Okay, magandang gabi pala dito. Okay, nandito na pa pala. Okay, sorry, take two, take two. Okay, nandito na naman Sir Javi. Okay, so nagbabalik na naman tayo Sir Javi. Ang tagal na nating nawala kasi due to, alam nyo na, meron tayong mga pinagdadaanan sa buhay. Shake lang tayo. Patuloy lang ang laban sa buhay mo Sir Javi. Okay, simulan na natin. So, ngayon, pwede ba natin i-share and like yung video ni Sir Javi guys? Kasi marami pa tayong i-discuss ng mga mathematics tutorial sa ating mga students. Kaya simulan na natin. So, ang discussion natin ngayon Sir Javi, i-define lang natin yung dalawang types ng integral. Okay? So, transfer muna natin ito. Alright. Now, ito Sir Javi, mayroon tayong dalawang types. We have two types of integrals. Mayroon tayong definite integral and meron din tayong indefinite integral. Now, what is the difference between the two Sir Javi? Ganito lang yon. Kapag sinasabi nating indefinite integral ito, kapag sinasabi nating indefinite integral, ang sagot natin is function or expression. Now, for example, we have this one, f of x dx. And always remember, huwag kakalimutan, ito yung laging nakakalimutan ng mga students, kapag yung final, okay, ang final answer ng indefinite integral, dapat lalagyan natin ng plus c or arbitrary constant. Okay? So, for example, meron tayong x squared dx. Diba kapag kukunin nating antiderivative ng x squared, ang sagot is x to the power of 3. Mag-add ka lang ng 1 exponent, then ilagay ang new exponent sa denominator, then lagyan natin ng plus c. Okay, huwag kakalimutan, lagyan ng plus c. So, that is function or it could be expression. Okay? Now, kapag definite integral naman, ito. Meron tayong limits, upper and lower limits. Now, what does it mean by f of x? Yan yung tinatawag natin na integrand. Okay? That is our integrand. And that is our, yung like a snake. Ito pala, parang ahas. Yung friends mo, ahas. Char lang. Ito yung tinatawag natin na, this one, ito yung tinatawag natin na integral sign. Okay? Yung letter B, yan yung tinatawag natin na upper limit. Okay? Then, yung A naman, yung lower limit. Then, yung dx, we will integrate our integrand with respect to x. Okay? That is the x, the variable of integration. Now, ito naman, we will evaluate or integrate our integrand or our function from A to B. Ito. From A to B. So, we will integrate f of x from A to B. Now, tanong Sir Javi, what is the difference between the two? Sabi ko kanina, kapag indefinite integral, walang limits. Walang upper and lower limits. And, ang answer ng ating indefinite integral is expression and dapat lagyan natin ng plus c. Okay? Kapag definite integral, wala ng expression, ang sagot natin is value. Okay? Ito, ang sagot is value. So, kapag definite integral, hindi na kailangan lagyan ng plus c. Okay? Yan lang yung key difference ng definite and indefinite integral. Okay? Sa next video natin, magbibigay tayo ng mga examples kung paano magsosolve ng definite and indefinite integral. Okay? Yan lang muna. Share and like kayo kang Sir Javi para ma-monetize na tayo at maka-income tayo dito para hindi na tayo mag-ibang bansa. Okay? Shake, shake, shake.